Salamat po, Brother Branny, sa pag-assist ng ating worship leading at sa bawat isa ng ating worship team. Sa magandang umaga pong pagpapala sa bawat isa. Isang bagay na makikita natin, mga halaman ay may maraming mga kailangan sila para lumago. Ang isang binhi ng palay na tinatanim ay hindi lang siya basta tinatanim. Maraming mga factors ang kino-consider para sila ay lumago, maging bigas at maging makakain. No? Ang isang bagay na makikita natin dyan, kailangan niya ng tamang pagbubungkal ng lupa, tamang temperatura, tamang pataba, tamang tubig, at tamang liwanag mula sa araw. Ang mga bagay na ito ay makikita natin makakatulong parang isang binhi o isang halaman ay tumubo at lumago. Ganon din sa ating buhay Kristiyano, ang ating buhay ay may mga factor na kailangan tayong tignan upang tayo ay lumago sa Panginoon. Noong mga nakaraang linggo ay tiningnan natin ang mga teksto sa pangalawang Pedro, mga talatang 1 hanggang pangalawa, 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4, at doon ay tinitingnan natin na ang pamumuhay Kristiyano ay binigay na ng Panginoon ang lahat ng pangailangan natin ayon sa kanyang kapangyarihan. Yang kanyang divine power ang tutulong sa atin para maganap natin ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yung kanyang divine power ang pwede nating panghawakan, kanya ding binanggit ang mga pangako, divine promises na siyang binigay sa atin, sapat na binigay sa atin para tayo ay magpatuloy sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya nga, wala na tayong dapat hahanapin, binigay na ng Panginoon. Sa umagang ito ay lalo pa nating titingnan ang mga bagay na ito na binigay sa atin ng Panginoon, at ang titingnan natin ang mga talatang 5 hanggang 11 at ganito ang pagkakasaad sa salita ng Panginoon. 2 Peter chapter 2 verses 5 to 11. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang mga nasa malapit lamang ang makakakita at ang nakakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya't mga kapatid, lalong pagsikapin ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Puri ng pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat na muli kami magsasama-samang magbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ma-benefit kami, ma-profit namin, Panginoon,
ang nais mong ibahagi sa amin sa umagang ito sa iyong mga salita. Dalangin namin na isang bukas na isip, isang bukas na puso upang ngayong salita ay talagang tumimo sa aming mga puso, magitong tabak na siyang tutusok at magdudurog ng aming matigas na puso, magang isang kaisipang malayo sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pag-alamin ang aming paglilingkod sa inyo, na nawa itong aming pag-aaral ay magbigay ng tulong, ng direksyon upang kami lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating tinitingnan ang karugtong nitong ating mga teksto, sa umagang ito, ang ating binibigyang pansin ay ang ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, tayo nagsisimula sa pananampalataya, pero hindi nagtatapos doon. Ang isang pananampalatayang hindi lumalago ay isang patay na pananampalataya, at ito ang ating titingnan sa umagang ito, na ang sinasabi sa atin, ang mensaheng nais nating bigyang pansin, a genuine faith will result in spiritual growth. Kung ang ating pananampalataya ay tunay, dapat ang kasunod nito, dapat ito'y magbubunga, dapat ito'y magre-resulta ng isang paglago sa pamumuhay Kristiyano. May kita natin na sa ating pananampalataya, ang dalawang bagay ang pwede nating tingnan. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Panginoon, pinagsisihan nating kasalanan, dito tayo nagsimula ng ating regeneration. Sa regeneration, dito may kita natin na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na magbago ng ating patay na kaluluwa. Ngayon, tinatawag natin itong monergistic, na wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili maliban ang Panginoon ang siyang magkumilos sa atin. We have no joint effort between God when that regeneration, with that born-again experience took place. Hindi natin pwedeng tulungan ang ating sarili doon. Your rebirth, your regeneration is totally dependent and solely working by the Holy Spirit, who is sovereign and immediate power na siyang magbubuhay ng ating patay na mga kaluluwa, ng patay nating buhay sa kasalanan. Yun ang kilos ng banal na Espiritu. At sa kabilang banda, pag tayo ay binago na ng Panginoon, tayo na ay niregenerate na ng Panginoon, ang susunod na dapat mangyari sa isang buhay Kristiyano ay siya'y dapat lumago. He has to progress in his Christian life. At doon, yun ang tinatawag nating mayroon tayong part na doon. It is involved the cooperation between you and God. Yun ang tinatawag nating sanctification. Na sa ganong paraan, tayo ay binago na ng Panginoon, ang ating buhay ay dapat nating, we have to work out. We have to work out our own salvation with trembling, for God who worked in you, both in His will and His for good pleasure, yun ang ating dapat gawin. Meron tayong part, yun ang tinatawag nating synergistic. Kaya dalawang bahagi ang tinitingnan natin dyan. When we are regenerated in Christ, it is the sole working of the Lord, of the Holy Spirit, yan tinatawag nating monergistic. Pero pag tayo ay binago na, meron tayong part sa ating sanctification. Yun tinatawag nating synergistic. At dito makikita natin sa ating mga talatang titingnan sa umaga ito na ang buhay Kristiyano nagsisimula sa pananampalataya at ito'y magtatapos sa pag-ibig. At inisa-isa dito ni Pedro ang mga qualities na
ating i-develop, na dinidevelop sa atin ng Panginoon para ma-reach out natin yung pag-ibig na meron tayong agape love. At yan ang tingnan natin. Sabi ng verse 5, at dahil dito, makita natin, meron siyang pinanggagalingan. Yung ating mga nakaraang pagpapamahayag nasahil sa pamamagitan ng kapangyarihan na banal na kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pangako ang mga bagay na yon. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng iyong makakaya. Natustusan ang iyong pananampalataya. So sa buhay Kristiyano, pag tayo binago ng Panginoon, ang ating part ngayon ay meron tayong bahagi sa ating culmination ng ating holiness. Meron tayong dapat gampanan, make your own effort to culminate that life of holiness. Yan, sa simulan, sanabi niya, ang pananampalataya, at dahil dito, ang iyong pananampalataya ay kabutihan. At ang iyong kabutihan ay kaalaman. Ang iyong kaalaman ng pipipigil ay pagpipigil ng pagtitiis. Pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. So, yan ay parang 8 mga spiritual ingredients na makikita nating dinidevelop ng Panginoon sa atin, one after the other. Kung kaya nga, kung isang Kristiyano hindi nakikitaan ng mga bunga na ito, ng mga qualities na ito, pwede tayong magtaka. Sapagkat kung tayo'y binago ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay hindi mag-stay as well kung anong kalagayan natin ngayon. Sapagkat kung ikaw mananampalataya, merong development, merong growth na makikita. Una, ang sinabi niya dito, pananampalataya. God gave His children lahat ng kailangan nila para mabuhay ng may kabanalan. His children must apply themselves in diligently to use that means of grace na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga walang automatic na spiritual growth. Walang overnight na nagbago na. Merong proseso, iba-iba ang ating spiritual development. Hindi yan nababase na parang it is depende kung anong pagkilos ng Diyos sa ating buhay. It requires cooperation with God, yung application ng ating spiritual diligence at disiplina. Kaya nga, ano yung command na makikita natin sa ating tinitingnan? Anong sabi niya? Gawin ninyo ang lahat ng iyong makakaya na tustusan ang iyong pananampalataya. Make every effort to bring alongside. Kaya nga itong dapat nating tingnan. Sa ating bang buhay, nadidevelop ba itong mga qualities na ito na tinitingnan natin? Maaring pa isa-isa. Maaring kung ngayon ay wala ka pang hindi mo pa nadidevelop ang pagmamahal sa kapwa, sa iyong kapatid. Maaring ang dinidevelop sa iyo ng Panginoon ay pananampalataya. Ang unang qualities na makita after faith, makita natin dito, ang sinabi niya ay kabutihan. Yun ang first quality na makita nating binanggit dito sa mga talatang ito. Virtue. Sa ibang teksto, makikita natin virtue or goodness. Dito, kabutihan. Isang bagay na makikita natin na isang mananampalataya, dapat nako-cultivate yung kanyang goodness. Sa mga philosopher, sa mga Greek philosopher, parang ang ibig sabihin na fulfillment of a thing. Anything in natural fulfill its purpose. Parang sinasabi natin dito, moral excellence. After faith,
Dapat ang isang mananampalataya na develop ang kanyang moral excellence. Ang ibig sabihin, the power of the gods to do heroic deeds. Isang bagay na dapat nating tingnan, ang tunay na isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, na nagpupuri, nag-glorify sa Panginoon, sapagkat yung nature ng Diyos ay nadidevelop sa Kanya. At isang bagay na makita natin dyan, the nature of goodness. God's nature within us, that's showing us excellence. Kaya nga isang mananampalataya, ang kanyang motto sa buhay ay giving God all the best. Sapagkat nais ng Diyos na tayo merong excellence in all areas na tayo nilalagay ng Diyos. Sapagkat yun ang qualities na meron ng Panginoon na pinagkakatiwala sa atin, na binibigay sa atin. From faith, we have the virtue of goodness. Hindi nagtatapos sa goodness. Ang kanyang sinunod dito ay knowledge, kaalaman. Hindi lamang tayo dinidevelop ng Panginoon na merong pananampalataya at merong kabutihan, ninanais din sa atin ng Panginoon na ma-develop ang ating kaalaman. The virtue of knowledge. Kailangan natin ng kaalaman para tayo lumago. Sinasuggest ito yung ating personal discernment, the ability to handle life successfully. Ino-oppose nito yung ating earthly mindedness na wala tayong tinitingnan ng future mula sa salita ng Panginoon. Bagamat ito masasabi natin na ang mga qualities na ito hindi automatic itong nadidevelop sa atin, hindi automatic itong dumadaan na experience natin. Ang knowledge na ito na sinasabi sa atin comes from our obedience to the will of God. That is part of a Christian life. At hindi natin pwedeng paghiwalayin ang ating puso at ating isipan when refers to character and knowledge. Kaya kung mapansin natin, mula sa pananampalatayang binabanggit ni Pedro dito, ang una niyang binanggit ay goodness. Sapagkat dapat ang isang mananampalataya nakikita ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. That is the innate nature of God. Isang qualities ng Panginoon na dapat ang ating buhay nakikitaan. Pero after that, hindi nagtatapos doon. Yung ating kaalaman ng kalooban ng Diyos. The practical knowledge of discernment. Sapagkat kung wala tayong kaalaman, paano natin malalaman ang nais ng Diyos sa ating buhay? At isang paraan doon ay ang pagbababad sa salita ng Panginoon. Isang bagay na pwede nating tingnan din dito kung bakit binanggit ito ni Pedro, sapagkat ang context na binabanggit ni Pedro dito ay merong mga maling katuruan sa loob ng iglesia, lalong-lalo ng tinatawag nating Gnosticism o Gnosticism, na kung saan ilang tao lamang ang merong kaalaman mula sa Diyos. Sila lang ang merong secret knowledge from God. At dito sinasabi ni Pedro na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaalaman mula sa kanyang salita at walang mga bagay na itinago sa atin para sa ating paglago. At ito ang isang bagay na tinututulan ni Pedro na binabanggit siya dito, yung Gnostic, yung Gnosis, na kiniklaim as superior knowledge ng iilan. Marahil sa labas o sa mga ibang pananampalataya, makikita natin na prevalent itong konsepto na ito, lalo-lalo na sa New Age movement. Sapagkat sa kanila, parang sila lang ang merong knowledge na hindi ipinagkaloob sa iba. At yun ay tinututulan natin sapagkat ang Diyos nireveal niya ng lahat ng nais na ibigay sa tao para tayo ay lumago. Para tayo makilala natin ang Diyos sa paraan ng nais niya. Sumula sa
bagay na ito ng ating knowledge, ang sinunod niyang qualities para sa atin ay yung tinatawag nating pagpipigil, temperance, or self-control. At i-contrast natin ito yung susunod, di ba? Yung patience. Ang sinunod ni Pedro dito, meron tayong meron tayong pananampalataya, meron tayong kabutihan, meron tayong kaalaman, pero hindi nagtatapos doon. Sapagkat may mga pagkakataon na dahil sa ating kaalaman ay pwede natin ipagpagyabang. Dahil sa ating kabutihan, ipagyabang natin ito. At ito ang kanyang sunod, self-control, temperance. Pinapakita sa atin dito that he should be slow to anger is better than the mighty. That he is ruled that by the Spirit can take the city. Proverbs 16:33. He that has no rule over his life, his own spirit is like a city that is broken down and without wall. Proverbs 25:28. Ganto ang itsura ng mga tao na walang pagpipigil sa sarili. Itong self-control na ito, mostly ay dinidirect ito sa ating pleasure of life. Na kaya nating pigilan yung ating mga pagnanasa sa ating buhay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya mula sa kabutihan at kaalaman, binanggit niya itong temperance, self-control. Why? Because meron pa rin nananalaytay na kasalanan sa atin na wage war with the Spirit of God. And that it takes self-control. Sapagkat kung wala tayong self-control bilang mananampalataya, ano mangyayari? Maaaring tayong isang kakahihiyan sa pangalan ng Diyos. Wag na natin banggitin ang mga tao, mga number of people na nawala na sa ministeryo dahil walang pagpipigil sa sarili. Paul, in this letter, kinukumpara niya ang isang mananampalataya bilang atleta na kailangan mag-exercise at idisiplina ang kanyang sarili hoping for the prize. So itong self-control na ito ay ang binibigyang pansin nito yung ating pagpipigil sa mga kalayawan ng buhay sa ating buhay. Kaya nga, kanyang binanggit yung self-control. Kasunod nun, ay binanggit niya yung pagtitiis. Mula sa pagpipigil, ang kanyang binanggit naman yung pagtitiis, patience. Na ibang mga teksto ay steadfastness. Kung yung self-control has something to do with the pleasure and the lust of life, itong patience naman, ang kanyang ina-address dito ay yung mga pressure and problems of life. Patience is the ability to endure when circumstances are difficult. Self-control has to do with handling the pleasure of life, while patience is relating primarily to the pressure na normal na nagaganap sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa mananampalataya. Isang bagay na pwede nating tingnan kung bakit binanggit niya muna yung pagpipigil sa sarili, sapagkat hindi mo kayang kontrolin ang mga bagay na ito o hindi ka makapagtitiis kung wala kang pagpipigil sa iyong sarili. Hindi mo ma-overcome yung mga problem na makikita mo kung sa simula pa lang, mag-give up ka na dahil hindi mo na-control ang iyong sarili. Kaya makikita natin yung kagandahan ng binanggit ni Pedro dito na parang baitang-baitang siya na nadidevelop sa atin para ma-develop yung nais ng Diyos sa buhay natin. Pagpipigil ng sarili, pagkatapos noon, yung ating steadfastness. Ito ang nagtutulong sa atin para mag-persevere tayo sa ating lakad sa buhay Kristiyano. Sapagkat
there is always a bumpy road ahead. May mga problema na we will encounter in the future, pero kung wala tayong pagpipigil sa sarili at wala tayong steadfastness, we will be easily give up to the pressure of life. A person will always give in to pleasure if he is not disciplined enough to handle the pressure of life. Magi-give up siya. Marahil kapatid, nandun na kayo sa punto na, ano ba naman to? Laging pare-pareho na lang ang Sunday. Wala nang pagbabago. Makikita natin na pare-pareho na lang ang mga nangyayari. O sa buhay natin, laging gano'n na lang ang sitwasyon. Tatandaan natin, may mga pagkakataon na din-develop sa atin ng Panginoon, yung pagiging patient, yung pagtitiis. Isang bagay na dapat nating tingnan, itong pagtitiis, hindi ito automatically na nade-develop sa atin. James chapter 1 verses 2 to 8 gives us the right approach. We must work at it. We must expect that trials will come because without trial, ano mangyari? Hindi mo made-develop yung patience. Kaya nga, ano sabi saan? Pag tayo ay naharap sa trial, magalak tayo. Sapagkat madidevelop mo yung pagpipigil sa sarili at yung pagtitiis. We must by faith let our trial work for us and not against us because we know that God is working in our trials. Ano mga pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayong buwan na to, ngayong taon na ito? Pwedeng problema sa opisina, pwedeng problema sa pamilya, pwedeng problema sa iyong finances, pwedeng problema sa mga tao na kapalibot sa iyo, pwedeng problema sa sayo, personally sa iyo. Kung paano mo tinitingnan ang buhay. Lahat ng mga bagay na ito ay naglalakip-lakip upang tayo ay i-develop ng Panginoon to the kind of person He wants us to be. Kaya napakaganda itong tingnan natin itong mga qualities na ito. Sapagkat ito ay pwede nating tingnan sa ating sarili. Panginoon, nasa ang part na ako dito na dinidevelop mo, na inaayos mo sa aking buhay. Ang aking bang pananampalataya ay nasa ang lugar na ba? After nitong bagay na ito, faith, knowledge, self-control, patience, ang binanggit niya ay godliness. Godliness is simply godlikeness. Sa original Greek, ang ibig niya sabihin, to worship well. Ang sinasabi niya sa atin dito, a man who has a right relationship with God and with his fellow men. Kaya pumapasok dito yung tinatawag nating reverence and piety na magkakapareho yung kanilang meaning. Yung quality ng isang person, the character of that person that make him distinctive. Yung kanyang passion, yung kanyang pressure na nagkokontrol sa kanyang buhay. Ang kanyang buhay ba, ang kanya bang hinahanap ay ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay o na makakatulong sa ibang tao, yung welfare ng iba? Huwag nating isipan na itong godliness ay napaka-impractical. A godly person make the kind of decision that is right and noble. He does not always take the path that is simply to avoid the path of pain and trial. What he does is right because it is right because of the will of God. So, mula sa pananampalataya, sa ating kaalaman sa Diyos, sa ating pagpipigil sa sarili, sa ating pagtitiis,
binanggit niya yung pagka-Diyos, maka-Diyos, godliness. Marahil, after na mga pressure na kaya nating tingnan, harapin ang ating mga lust at ating mga pressure sa buhay, dito dinidevelop sa atin yung ating pananaw sa Diyos, ng ating pagtingin sa Kanya. Dito pumapasok yung ating pattern of thinking. Ito bang ating isipan ay nakalaan sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na nais niyang gawin ayon sa Kanyang kalooban sa ating buhay? It's more of the personal component natin. Yung ating devotion as a person. Dito pumapasok yung godliness. Ang pakiging makadiyos. Marahil ito isang bagay na nagpapakita sa atin, ano ba yung ating mga iniisip? Ano ba yung mga lumalabas sa ating bibig? Ano bang mga laman ng ating pagdidesisyon? Lahat yung mga yon ay lalabas at makikita sa ating pag-i-exert ng mga bagay-bagay sa ating buhay. The way we think, the way we decide, the way of our life, ito ba ay makadiyos? Hindi nagtatapos doon. Yung mga bagay na ito na na-develop natin, ang pinaka-purpose nito ay unang-una yung ating brotherly affection. Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung itong mga bagay na ito hindi na-develop sa atin. Kasi kung hindi makadiyos ang ating isipan, ang pwede nating isipin doon sa isang tao ay yung kanyang pwede nating take advantage of them. Or we will think bad at them. Brotherly kindness, Philadelphia. Si Pedro, ito yung pinakamahirap na na-develop sa kanya. He acquired these qualities in a hard way. For kadalasan kasi yung mga disipulo, nagdedebate sila sa kanilang sarili. They open debate and disregard one another. Maging sa iglesia, makikita din natin ito. At nakakalungkot, minsan tayo ay, ang ating perception sa ating kapatid ay iba. Bakit ganun yun? Hindi ko sa maarok. If we love Jesus Christ, we must also love the brethren. We will practice that sincere love to our brethren. Na hindi lang natin pinipretend na mahal natin siya. Kaya nga napakagandang laboratory o testing ground ng mga bagay na itong quality sa loob ng iglesia. Kaya ba nating mahalin ang ating kapatid? Kung sino man siya, yung kanyang imperfection, yung kanyang kahinaan. Hebrews 13:1 is asking us, let brotherly love continue. Be kindly affection to one another with brotherly love. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating tinitingnan na kung saan mahal niya ang iglesia, how much more ng ating kapatid minamahal ba natin? 1 John chapter 5 verse 1 and 2, sabi niya, if you love your brother, that is the evidence that you are born again. Siguro basahin natin para makita natin yung 1 John chapter 5 verses 1 and 2. Ganito sinabi, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din sa anak. Dito ang ating nakikilala na iniibig natin ang anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanya mga utos. The fact that we love our brother and sister in Christ is one evidence that we have been born again.
At yung kahuli-hulihan, yung pag-ibig. Brotherly love is more of a relational. But when we speak of love, Peter, what ang sinasabi ni Pedro dito is what isang sacrificial love. A love that you will sacrifice your love for your brother. Ito ay more than the brotherly love. It is giving oneself for others. Saan natin makikita to? Ang Panginoon Jesucristo. He gave His life. The Lord displayed that sacrificial love on the cross. He went to the cross. Hindi niya kailangan, hindi kanya kailangan na, pwedeng hindi niya ilagtis ang mga tao. But He did that for you and for me, isang sakripisyo. Kaya ito yung agape love na sinasabi. Isang pagmamahal na pinakita ng Diyos sa isang mundong makasalanan. Ito yung pagmamahal na dinidescribe ng 1 Corinthians 13. The love that the Holy Spirit produces in our hearts, that we can walk in the Spirit. Kaya nakita natin yung progression mula sa pananampalataya, sa kaalaman, sa kabutihan, sa self-control, sa pagtitiis, sa pagiging makadiyos. Lahat ng mga yon, ang purpose nun ay para ma-develop nating mamahalin ang ating kapwa, the more, at ang kahuli-ulihan, mahalin natin ang Panginoon sacrificially. Mapapakita natin yung kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Ganon yung mga ingredients na pinakita sa atin sa ating spiritual growth. Kaya mga galagang, balik-balikan natin ito. Lord, sa mga qualities na ito, ano ang na-develop na sa atin? Kasi when we are developing one qualities, ito rin ay nagiging pundasyon ng susunod na qualities na dinidevelop ng Diyos sa atin. Isang bagay na dapat nating tingnan, it is impossible for a fallen nature to manufacture these qualities. Itong mga qualities of Christian character. Sapagkat ang banal na spirito ang siyang nagpuproduce nito sa tao, sa mga mananampalataya. Maaaring sabihin natin yung unsaved person, they can possess that self-control and endurance. Pero, anong purpose nun? Maaaring na-develop niya, pero that is for their own self-glory. For the glory of themselves. When God produced that qualities, when God produced that nature, it should give the glory to God. God must receive that praise and adoration. Kaya nga, di ba, makita natin, ibang-iba ang isang hindi mananampalataya na mayroong mga qualities na kanto kasi papuri sa kanyang sarili ang maririnig mo. Pero ang isang mananampalataya na dinevelop ng Diyos ang mga bagay na ito sa kanyang sarili, ang maririnig natin ay ang mga bagay na ito ay para sa kapurihan ng Diyos at hindi sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat ito ang Diyos ang nag-develop nito sa atin para tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya makita natin, ang sabi ng Panginoon sa mga unang talata, mga unang pamamahayag natin, na ganap, kompleto na ang kapangyarihan ng Diyos na kailangan natin para lumago.
at ang kanyang mga pangako ang mapapanghawakan natin, at ito'y nilahad niya ang mga qualities na ito, pinapakita sa atin na ang mga bagay na ito ay dapat nananalaytay sa atin o nadidevelop sa atin bilang isang Kristiyano. Paano ba nating malalaman na ang isang kausap natin na mananampalatayang sinasabi niya ay tunay siya kung ang mga bagay na ito ay nakikita natin? The image of Christ is reproduced in us. Yung proseso na yun will not destroy our own personality, but it will remain in ourselves. Ang isang bagay na makikita nating danger sa mga churches ngayon ay yung tinatawag nating imitation. Yung tendency ng mga tao na yung mga tinitingnan nila, mga tinitingala nila mga tao, mga pastor, o mga church leader, o mga famous Christian na tinitingnan nila, failing to see the Lord Jesus Christ. Tatandaan natin, ang tayo ay ginawa ang bawat isa sa atin ay unique ng pagkakagawa ng Diyos. Iba-iba ang mga pagkakagawa ng Diyos sa atin. Iba-iba yung mga struggle natin. Iba-iba yung ating pinagdadaanan. And that makes us unique. When we try to imitate people, nawawala yun. They lose both ways. Hindi naman natin kayang i-duplicate yung mga qualities nila sa atin sapagkat ang banal na spirito ang nagde-develop nito sa atin. Maaaring makita natin, we praise God for the working of God in their lives, pero ang tanong, how about in your lives? What is the working of God? When nakikita natin itong mga celebrity pastor, itong mga tinitingala natin, na nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, how about you? Parents don't duplicate themselves. They reproduce themselves. And a wise parent will permit their children to be themselves. Yan, di ba may mga magulang na hinuhulman ng kanilang mga anak doon sa mga ambisyon nila na hindi nila tupad at nilalagay nila sa mga anak nila. Kadalasan yung mga anak nila hindi naman nila gusto yon. Ano ang tendency? Either to please them or yung anak mismo nahihirapan, yung burden na pinapasa sa kanila. God is dealing with us uniquely. Kaya binanggit niya itong mga qualities na ito na makita natin, Lord, ano ba dito ang mga qualities na dinidevelop mo sa akin? Alin dito ang kailangan kong i-develop? And the church is a growing community na kung saan itong mga qualities na ito ay doon tayo matitrain. At yun ang challenge sa atin bilang mananampalataya. Habang tinitingnan natin itong mga qualities na ito na nilahad sa atin ni Pedro sa ating buhay, how we will do about it. Maring little by little, we ask God, hindi naman yan madali, pero reflect. Maring laging mainitin ang ulo mo. Laging iba ang iyong mga pananaw sa buhay. Laging wala kang papahalaga sa iglesia. Mga bagay na ito ang ating tingnan sa ating buhay. Are our minds godly? Do we love the brethren? When it comes to sin and temptation, may pagpipigil ba sa ating sarili? When it comes to problem, meron bang pagtitiis na nade-develop sa atin? And ultimately, ang mga bagay na ito, nade-develop dapat ang pag-ibig.
So yan ay mga makikita nating ingredients ng binigay sa atin to spiritual growth. Ang sunod na makita natin dapat ay ano ba yung mga ebidensya na makikita natin? Tatlong bagay ang pwede nating tingnan. Verse 8 sinabi niya, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sa yon. Pangalawa, sapagkat sino mang wala sa mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan niya na siya nilinis mula sa kanyang dating kasalanan. Pangalawa yon. At pangatlo, sinabi niya, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod magpakailanman. Tatlong bagay ang pwede nating tingnan. May kita natin, ang mga binigay dito na mga statement ni Pedro ay mga conditional. Sa English, makikita natin yung word na if, kung. Ang una, makikita natin yung fruitfulness. If these qualities are yours and are increasing, they will keep you from ineffective and unfruitfulness. Kung ang mga bagay na ito, yung mga qualities na binanggit ni Pedro, ay nasa iyo at dumarami, hindi pwedeng ang buhay mo ay walang kwenta, walang saysay. Ang isang ebidensya makikita natin sa isang buhay Kristiyano, itong isang resulta, fruitfulness. Christian character is not an end in itself. We must be more like Christ in His witness and service. Hindi tayo pinalaki ng Panginoon na maging idle o barren or unfruitful. Sapagkat kung tayo nakaangkla sa sanga ng Diyos, tayo mamumunga. The parable of the vine. Hindi tayo magiging idle. Maring sabihin natin, maraming mga mananampalataya na binigyan ng Panginoon na maraming talent and abilities and exciting personality. Pero ang tanong doon, are we using it for God's marvelous way? Because if we are becoming Christ, more and more like Jesus Christ, God will bless us. God will make us fruitful and faithful and effective. Kaya babalik pa rin sa atin dito na sabi ni Pedro, make yourself work yung mga qualities na yun. Make every effort to bring alongside yung mga qualities na yun. So yan ang unang makikita natin, merong bunga sa isang buhay Kristiyano. Kaya sabi dito, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay o walang bunga. Pangalawang bagay na makikita natin dito, vision. If you lack these qualities, you are short-sighted and you are blind. Tindi. Ikaw isang bulag. Kung makita natin ang mga nutritionists, yung ating mga kinakain ay meron tong epekto sa ating pagtingin, no? Yung ating vision. Ang isang hindi mananampalataya ay siya'y bulag sa katotohanan kung kaya siya ay namumuhay sa kadiliman.
Yan ang mga buhay ng mga hindi mananampalataya. They are living in darkness. They are blinded in their minds because Satan controlled them. But a person who is born again, God has opened his mind and his eyes for the kingdom of God, that they can see how the Lord is working in his kingdom and in the life of Christians. Kaya nga pag itong mga qualities na ito na hindi na-develop sa atin, hindi natin nakikita, nagiging bulag tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin nakikita na ang Diyos ay gumagalaw sa ating kalagitnaan, sa iyong buhay, pero hindi mo pa yun nakikita. Sapagkat hindi na-cultivate yung godliness, hindi na-cultivate yung faith, yung knowledge. Kaya nga from faith, ang karugtong yung knowledge. Kailangan tayong mag-develop ng ating pagkakilala sa Panginoon, yung ating kaalaman sa Diyos, sapagkat yun ang nagtuturo sa atin how we will love, how we will see God in our lives. Isa nakakalungkot na bagay, makikita natin, maraming mga mananampalataya nasa loob ng iglesia pero hindi nila kikita kung anong kalooban ng Diyos sa iglesia, sa family of God in the world. Tatandaan natin, hindi lang tayo nilagay ng Panginoon sa loob ng iglesia. Meron tayong misyon, the Great Commission. Yun ang pinakatinitingnan natin. To proclaim the Word of God, that people will see Christ in their lives, that their blindness will be taken away, that their eyes will be open for the kingdom of God. Isang nakakalungkot ang bagay, marami mga iglesia ang katulad ng Church of Laodicea. They are very proud that they are rich and increase in goods, and anything they need, they have it. But they do not realize that they are wretched, they are miserable, they are poor and blind and naked. Sapagkat ang Panginoon na nasa labas na ng iglesia. Marahil isang panawagan sa atin dito. Maaring tayo ay bulag sa pagkilos ng Diyos. And it will be a tragedy if we will not see it. Kaya kinabit niya dito, na nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating kasalanan. Marahil may mga mananampalataya na pinago na ng Panginoon and still coming back, laging bumabalik doon sa dati niyang buhay. Pinatawad ka na ng Panginoon, diyan, move on. Itatandaan natin, ang ating buhay ay maikli lamang. Life is too short. And ang pangailangan ng mundong ito para sa kaligtasan, sa salita ng Panginoon ay napakarami. We have to open our eyes, hindi lamang dito sa Pilipinas, maraming mga lugar ang kailangan ng Panginoon. They are dying every day without the Lord Jesus Christ. And we need to share that light, that salt. Maring sa ating mga bisita, pag linggo, marami tayong pumadako sa ating iglesia. Huwag na tayong lumayo. They also need Christ. Ang mga bata na dumarating sa atin, they also need Christ. Our loved ones, our friends, they also need Christ. Kaya ang kaduluduluhan pag-ibig sapagkat we want to die for ourselves and live sacrificially for others, that they can see Christ in our lives. At panghuli makikita nating evidence is security. Faithfulness, vision, and security. Panghuling-uli mga talata sa tinitingnan natin, if you practice this quality, you will never fall.
hindi kayo matitisod magpakailanman. Kailanman. Kung tayo ay lumalakad na nakapiring ang mata, anong tendency? We will be stumbled kasi hindi natin nakikita. But growing in faith with confidence in Jesus Christ, God is giving us the eye, the vision. Hindi yung ating profession of faith that guarantee that we are saved. It is our progression in faith that give us assurance. Sapagkat from that faith, nadidevelop yung ating kaalaman. And that yun ang patuloy na nagbibigay sa atin ng seguridad. Kaya nga, genuine faith will always result in spiritual growth. At sabi natin, genuine faith. At kauli-ulihan, sinabi niya dito, make your calling and election sure. Mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ito, ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Sa kahuli-hulihan, masasabi natin dito na ang Diyos nais na tayong patatagin sa mga bagay na ito upang tayo ay maging sigurado sa pagkakatawag at sa ating kaligtasan. Kaya napakagandang tinitingnan natin, nilatag ni Pedro ang mga bagay na magpakita nating mga qualities na dapat nabubunga, nadidevelop sa ating buhay Kristiyano. Sapagkat it will, ang mga ebidensya noon sa ating spiritual growth, merong bunga. Ang isang mananampalataya sa kanyang buhay, namumubunga. Hindi lamang yon, nagkakaroon siya ang kanyang mata ay nabubuksan sa mga realidad tungkol sa Panginoon. At yung mga bagay na yon ay nagdadala sa atin upang tayo maging matatag at maging sigurado sa ating pananampalataya. Kaya anong pinupunto ni Pedro sa atin dito? Out of our election, there is no excuse for spiritual maturity or for lack of effort in Christian life. Hindi dapat nating sabihin na hindi ako lumalago. Ang isang Kristiyano ay walang rason na hindi siya lumalago sa Panginoon. Kaya nga ang admonition niya, be diligent. Make every effort. While it is true that God is working in us because He can do His will, it is also true that we must be willing to work and we must cooperate with Him because divine election will not be an excuse for human laziness. Hindi pwedeng excuse yun sa ating katamaran para i-develop yung mga qualities na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya unang-una, ang sabi niya, lahat ng kailangan mo bilang Kristiyano para lumago ka ay binigay na ng Panginoon. Kaya be diligent. Para mapalago ang mga qualities na ito. Ang isang mananampalataya who is sure of his election and his calling will never be stumbled. And there will be a consistent life that he will see that he is truly that child of God. At kahuli lang sinabi niya dito, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ng pagpasok ng walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang kauli-ulihan, there will be a security in us
na kung mamatay man tayo, ang Diyos tatanggapin tayo sa kanyang kaharian. Mga kapatid, itong mga bagay na ito ang kailangan nating pag-isipan. Nawa sa ating buhay, mangusap ang Diyos sa pagsaliksik ng ating buhay. Nilatag ng Panginoon ang mga qualities para sa atin. Sa mga nakikinig na hindi pa nakakilala sa Panginoon, nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang biyaya ng kaligtasan. Huwag mo nang patagalin ang mga pagkakataong ito. Pakinggan mo ang kanyang panawagan. Manampalataya sa Panginoon. Pagsisihan ng iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoon Hesukristo. Sa mga kapatiran na natin nararito at sa mga nakikinig, hindi excuse sa atin na hindi tayo lalago. Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan para sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang panawagan ni Pedro sa atin, maging ang Panginoon, make every effort to develop those qualities. Gawin ninyo ang inyong makakaya. Nastustusan ang iyong pananampalataya sa mga qualities na binigay ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Paalaala sa amin na hindi pwedeng kaming hindi lumago sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan ng mga pangako na pwede naming panghawakan upang kami lumago spiritually. Walang puwang Panginoon sa aming buhay ang katamaran. Walang puwang sa aming buhay na hindi namin intindihin ang iyong mga biyaya na pinagkatiwala, pinagkaloob sa amin upang kami lumago spiritually. Dalangin namin, Panginoon, na kung kami may naglalaro sa aming pamumuhay Kristiyano, ibagabagin mo ang aming mga kalooban, ang aming konsensya, ang aming buhay. Kung kami, Panginoon, ay laging inisinasantabi namin, Panginoon, kayo sa aming buhay, dalangin namin, Panginoon, na minsan pa ay patawarin mo kami, Panginoon, at lalo mo pa kaming ilapit sa iyong kahabagan, sa iyong gawain, sa iyong pagmamahal, sa iyong kaalaman. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong i-cultivate itong mga qualities na ito sa amin, one after another, na ang aming pananampalataya ay tunay na makarating doon sa tunay na pag-ibig, isang sacrificial love para sa inyo at sa mga taong nilalapit mo sa amin. Salamat, Panginoon, at kayo'y buhay na nangungusap, buhay kayong kumikilos sa aming iglesia, sa buhay ng mga kapatiran, at buhay kayo, Panginoon, na gagawa sa aming buhay upang kami matuto at magamit mo mightily para sa iyong ubasan, sa iyong ministeryo. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus.